Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizen. Maaaring umiinom kayo ng 3 sikat na bitamina araw-araw. Pero napag-isipan niyo ba na maaaring ito pa ang dahilan ng dahan-dahang panghihina ng inyong mga binti at naglalagay sa panganib ng inyong kalayaan? Bagamat hindi lahat ng supplement ay masama, marami sa ating mga senior ang naniniwala na ang pag-inom ng karagdagang bitamina ay magpapabuti sa kanilang kalusugan. Ang ilan lalo na para sa mga edad 60 pataas ay maaaring maging lubhang mapanganib kapag sobra-sobra o hindi naman kailangan. Ang 3 partikular na bitamina na ito ay maaaring magpahina ng inyong mga binti, makasira sa inyong mga kalamnan at magpataas ng panganib ng bali, pagkahulog, at maging ng permanenteng pagkawala ng kakayahang kumilos. Bago pa mahuli ang lahat, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga ito, bakit sila mapanganib, at kung ano ang dapat ninyong gawin sa halip. Una, ang tahimik na nagpapahina ng kalamnan, ang vitamin E. Sa loob ng maraming taon, ang vitamin E ay ipinakilala bilang isang milagrosong supplement. Maraming nakatatanda ang umiinom nito araw-araw sa pag-asang mapapanatili nito ang kanilang sigla. Pinupuri ito dahil sa mga di-umano'y benepisyo nito sa kalusugan ng puso, pagiging elastiko ng balat, at maging bilang panlaban sa pagtanda. Subalit ang mismong supplement na inaasahang magpapahaba ng buhay ay maaaring dahan-dahang nag-aalis sa ating mga senior, lalo na sa mga edad 60 pataas, ng kakayahang mabuhay ng lubusan. Hindi tulad ng vitamin C o ibang water-soluble na bitamina, ang vitamin E ay fat-soluble. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta dumadaan lang sa katawan. Ito ay naiipon sa paglipas ng panahon at iniimbak sa atay at mga taba, adipose tissues ng inyong katawan. Kapag nasobrahan sa pag-inom, lalo na sa mga dosis na higit sa 400 IU kada araw na karaniwan, sa mga over-the-counter na supplement, maaari itong magsimulang makagambala sa mahahalagang proseso sa katawan, partikular na sa mga may kinalaman sa lakas at koordinasyon ng kalamnan. Kadalasang nagsisimula ito ng tahimik. Isang bahagyang hirap sa pagtayo mula sa upuan, mabilis na pag-ikot na tila nawawalan ng balanse at pakiramdam na medyo hindi matatag. Marahil ay mas madali kayong mapagod kaysa dati habang naglalakad sa palengke ng inyong barangay. Madaling isantabi ang mga problemang ito bilang natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit minsan, ang tunay na sanhi ay mas mapanganib at malulunasan pa sana. Napatunayan na ang sobrang vitamin E ay nakakasira sa paggana ng ugat at kalamnan, neuromuscular function, at nakakagambala sa metabolismo ng mga ito. Para sa mga senior na natural nang nababawasan ng muscle mass, ang ganitong panghihimasok ay maaaring magresulta sa malaking pagkawala ng lakas sa binti. Sa paglipas ng panahon, maaari kayong umasa na lang sa tungkod walker o mas malala sa isang upuan dahil sa unti-unti at halos hindi napapansing panghihina ng mga kalamnan na sumusuporta sa inyong mga tuhod at balakang. Pero hindi dyan nagtatapos. Ang mataas na level ng vitamin E ay maaari ring magpanipis ng dugo na lalong mapanganib para sa mga nakatatandang umiinom ng mga gamot na anticoagulant pampalabnaw ng dugo. Pinapataas nito ang panganib ng internal bleeding, madaling pagpapasa at mga komplikasyon mula sa pagkahulog. Isipin nyo na lang ang panganib ng isang simpleng pagkadapa, kung saan ang inyong mga binti ay hindi na kayang sumalo sa inyo sa tamang oras at ang inyong katawan ay mas madaling dumugo. Ang pinaka-nakakabahala, ang mga pagbabagong ito ay walang kasamang babala. Dahan-dahan itong nangyayari at madalas ay nakakubli sa likod ng salitang pagtanda. At maraming senior na mabuti ang hangarin ang patuloy na umiinom ng kanilang pang-araw-araw na tableta nang hindi namamalayan na
Ito pala ang dahan-dahang sumisira sa pundasyon ng kanilang paggalaw. Ang layunin nito ay hindi para manakot, kundi para magbigay kaalaman. Bagamat matatag ang katawan ng tao, maaari itong mawalan ng balanse. Ang gumagana para sa isang 30 anyos ay maaaring hindi na epektibo para sa isang 70 anyos. Dahil dito, ang pag-inom ng supplement ay dapat gawin ng may pag-iingat at hindi dahil sa nakasanayan na lang, lalo na habang tayo ay tumatanda. Kung matagal na kayong umiinom ng vitamin E nang walang pahintulot ng inyong doktor, lalo na sa matataas na dosis, marahil oras na para tanungin ang isang mahirap ngunit mahalagang tanong, ito ba ay nakakatulong o nakakasama sa akin? At kung ang isang inaakalang masustansyang bitamina ay maaaring magdulot ng ganitong pinsala, paano pa kaya ang ibang karaniwang supplement na maaring tahimik na sumisira sa inyong lakas at kalayaan? Susunod pag-usapan natin ang vitamin A. Maaring mas magulat pa kayo rito. Ikalawa, ang lihim na sanhi ng marupok na buto. At kalamnan, ang vitamin A. Mayroong isang tahimik na banta na nagtatago sa ating harapan. Ito ay ang mismong bitamina na inaasahan ng maraming nakatatanda para mapanatili ang kanilang immune system, protektahan ang kanilang balat at panatilihing malinaw ang kanilang paningin. Matagal nang pinaniniwalaan na ang vitamin A ay mahalaga para sa malusog na pagtanda. At totoo naman iyon kung nasa tamang sukat. Ngunit ang hindi alam ng maraming senior ay ang labis na pag-inom ng vitamin A, lalo na sa mahabang panahon, ay maaaring dahan-dahang sumisira sa kalusugan sa halip na magpalakas nito. Habang tayo ay tumatanda, nag-iiba ang paraan ng pagproseso ng ating katawan sa mga sustansya. Dahil dito, lumiiliit ang puwang para sa pagkakamali. Ang ating mga kalamnan ay hindi na nakakabawi nang kasing bilis ang ating mga buto ay numinipis at ang ating mga organo ay bumabagal. Ang vitamin A ay isa ring fat-soluble na bitamina na hindi basta-basta inilalabas sa ihi tulad ng mga water-soluble vitamins. Sa halip ito ay tahimik na naiipon sa mga malambot na tissue at sa atay. At kapag masyado ng mataas ang level nito, na nakakagulat na madaling mangyari kapag umiinom ng multivitamins cod liver oil o kumakain ng mga fortified foods, nagsisimula na itong magdulot ng tunay na pinsala. Isa sa mga pinakanakababahalang epekto ng pangmatagalang sobrang vitamin A ay ang epekto nito sa bone density o kapal ng buto. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na level ng vitamin A ay naiugnay sa pinabilis na pagkawala ng buto, lalo na sa mga binti at balakang. Ang mismong mga buto na nagbibigay daan sa atin na kumilos magbalanse at maging malaya ang pinakaapektado. Para sa isang senior na mayroon ng marurupok na buto, kahit kaunting pagtaas lang sa pagiging marupok nito ay maaaring gawing isang nakamamatay na bali, ang isang ordinaryong maling hakbang. Pero hindi lang buto ang nasa panganib. Ang sobrang vitamin A ay maaari ring magpahina sa mga kalamnan na nagbibigay ng katatagan at lakas sa mga binti. Maraming senior ang nakakaranas ng pagkapagod sa kanilang balakang o hita patuloy na pananakit at lumalalang panghihina. Para sa kanila ang paglalakad ay nagiging mas mahirap kaysa dati. Madaling baliwalain ang mga sintomas na ito. Sa huli ang pagod at sakit ay madalas na itinuturing na normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit paano kung hindi edad ang dahilan? Paano kung ang mismong supplement na iniinom nyo tuwing umaga sa pag-aakalang poprotekta sa inyo ang siyang may sala? Mas malala pa ang pagkalason sa vitamin A ay hindi nagpapakita ng malinaw na sintomas. Hindi ito sumisigaw, ito ay bumubulong. Marahil napansin nyo na mas madalas na kayong nakaupo. Ang pag-akyat sa hagdanan ay tila mas matarik. Marahil ay gumagawa na kayo ng mga dahilan para manatili na lang sa bahay sa halip na subukang maglakad-lakad sa inyong barangay o sa parke. Ang mga pagbabagong ito, na tila maliit sa simula, ay unti-unting humuhubog sa inyong buhay.
Sinisira nito ang inyong tiwala sa sarili, antas ng aktibidad at kalayaan. Sa katunayan, walang bitamina ang dapat inumin ng basta-basta, lalo na ng mga taong nasa edad 60 na 70 o higit pa. Nagbabago ang ating mga pangangailangan sa paglipas ng panahon at kung hindi tayo mag-iingat, ang mga bagay na dating nagpapalusog sa atin ay maaaring magsimulang sumira sa atin. Kung araw-araw kayong umiinom ng vitamin A, lalo na kung kasama pa ito ng iba pang supplements o fortified foods, mahalagang magkaroon ng seryosong pakikipag-usap sa inyong doktor. Ang halaga ng hindi paggawa ng aksyon ay maaring mas mataas kaysa sa inaakala ninyo. At kung ang lubos na inire-rekomendang vitamin A ay maaaring tahimik na magpahina ng inyong mga buto at binti, paano naman ang mga bitamina na dapat ay nagbibigay sa inyo ng enerhiya at linaw ng isip? Marahil ang pinakahindi inaasahan sa lahat ay ang vitamin B6, ang paraan kung paano nito sinisira ang inyong mga binti at ang epekto nito sa inyong mga ugat ay maaaring ang babala na hindi nyo nakita na darating. Ikatlo, vitamin B6, ang pampasigla na maaring magdulot ng pamamanhid sa inyong mga binti. Karaniwang nagsisimula ito sa isang pakiramdam ng pins and needles o parang tinutusok-tusok na dumarating at nawawala. Minsan sa mga daliri lang muna ng paa. Pagkatapos dahan-dahan itong umaakyat, ang inyong mga hakbang ay nagiging hindi na sigurado. Ang pakiramdam sa inyong mga paa ay nagiging manhid at sa huli ang inyong mga binti ay tila nagiging banyaga na parang hindi na bahagi ng inyong katawan. Maraming nakatatanda ang iniuugnay ang nakakabahalang pakiramdam na ito sa pagtanda, mahinang sirkulasyon o kahit diabetes. Pero paano kung ang sanhi ay hindi isang sakit? Paano kung ito ay isang bitamina na regular ninyong iniinom para mapanatili ang talas ng inyong isipan, palakasin ang inyong enerhiya o suportahan ang inyong utak? Ang vitamin B6 na kilala sa papel nito sa metabolismo at sa nervous system ay madalas na matatagpuan sa mga multivitamin energy supplement at mga produktong para sa kalusugan ng utak. Ipinapakilala ito bilang isang bagay na nagpapanatili sa mga senyor na maging aktibo at nakatuon. Ngunit iilan lang ang nakakaalam na ang vitamin B6 kapag iniinom sa sobrang dami ay maaaring maging nakakalason sa paglipas ng panahon, lalo na sa mga ugat sa binti at paa. At ang pinsalang dulot nito ay hindi basta-basta nawawala kapag itinigil ninyo ang pag-inom. Ang vitamin B6 ay iba kumilos kumpara sa ibang water-soluble vitamins na karaniwang inaalis ng katawan kapag sobra. Kapag iniinom sa mataas na antas, lalo na higit sa 100 mg ng araw-araw na mas karaniwan sa mga over-the-counter supplement kaysa sa inaakala ng marami, nagsisimula itong makagambala sa kakayahan ng inyong katawan na magpadala ng mga signal sa mga ugat. Ang kondisyong resulta nito, ang peripheral neuropathy, ay mapaminsala para sa maraming nakatatanda. Ang peripheral neuropathy na dulot ng pagkalason sa vitamin B6 ay hindi lang nakakaapekto sa pakiramdam. Binabago nito ang balanse, koordinasyon at paggalaw. Maari kayong makaramdam na tila malamya na parang hindi tama ang paglapag ng inyong mga paa. Dahil sa takot na mahulog, maaari kayong madapa kahit walang dahilan, maging hindi kumpiyansa sa pagbaba ng hagdan o tuluyang iwasan na ang mga social gathering. Ang nakakalungkot ang pinsalang ito ay maaaring hindi na maibalik. Minsan kahit matagal nang itinigil ang bitamina, ang mga ugat ay nananatiling sira na nagreresulta sa permanenteng panghihina o pamamanhid sa mga binti. Ang emosyonal na epekto ay kasing tindi rin. Umasa tayo sa ating mga binti, hindi lang para dalhin tayo mula sa isang lugar patungo sa isa pa, kundi para dalhin tayo sa buhay ng may dignidad. Kapag ang kalayaang iyon ay nanganganib, lahat ay nagbabago. Ang kalayaang pumasok sa opisina ng inyong doktor nang walang tulong ang kasiyahan sa paglalakad
sa Plaza Miranda o ang simpleng pagkilos ng pagtayo para maghanda ng pagkain. Lahat ito ay maaaring mawala dahil sa isang mapanganib ngunit mabuting intensyon na nakagawin. Sa halip na magbigay ng enerhiya, ang sobrang pag-inom ng B6 ay maaaring mag-alis ng inyong kumpiyansa, kaligtasan at paggalaw. Ito ay hindi isang kakaiba o bihirang problema. Ito ay isang lumalaking alalahanin para sa mga nakatatanda na nag-aakala na anumang may tatak na bitamina ay dapat ligtas. Ngunit ang katotohanan ay kahit ang mga bitamina ay kailangang hawakan ng may pag-iingat at talino. Ang nagbibigay ng enerhiya sa isang punto ng buhay ay maaaring dahan-dahang pumatay nito sa ibang pagkakataon. Matapos suriin ang tatlong nakatagong panganib na ito, vitamins E, A at B6, malinaw na ang paniniwalang mas marami mas mabuti ay nagdudulot ng mas malaking panganib kaysa sa mismong tableta. Ngunit dito, hindi nagtatapos ang kwento. May isa pang mahalagang sanhi na maaaring magpahina sa mga binti ng mga senior araw-araw, hindi isang bitamina, kundi isang gawi sa pamumuhay na kasing laganap at doble pa ang dalas na hindi pinapansin. Susunod, tuklasin natin ito. Ika-4, ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ang tanong na, ano ang ibig sabihin nito para sa inyo, ay higit pa sa isang listahan ng mga babala tungkol sa bitamina. Bilang isang taong nakaranas na ng mga pagbabago na lampasan ang mga pagsubok at nakalikom ng isang buhay na puno ng aral, ito ay isang paalala na habang nagbabago ang ating katawan at mga pangangailangan, maging ang mga nakagawian nating inaasahan at mga gawi na inaakala nating nakakabuti ay kailangan ding suriing muli. Ang pagnanais na gawin ang pinakamabuti para sa inyong kalusugan ay hindi tanda ng kahinaan. Sa katunayan, malamang na nandito kayo dahil nais ninyong manatiling malakas, aktibo at malaya. Ngunit ang katotohanan ay ang ilan sa mga mismong supplement na regular ninyong iniinom, marahil kasabay ng inyong kape sa umaga o bilang bahagi ng isang nakasanayang ritual, ay maaaring dahan-dahang sumisira sa inyong balanse, lakas ng binti at sa kalayaan na ipinaglaban ninyo sa buong buhay ninyo. Hindi laging dramatiko kapag nagsisimulang manghina ang lakas ng binti. Sa simula, maaaring ito ay ang hindi inaasahang pag-aalangan bago tumawid sa kalsada o ang karagdagang pagsisikap na kailangan para makatayo mula sa isang upuan. Maaring mas pinipili nyo nang gumamit ng elevator sa SM kaysa sa hagdanan, hindi dahil tamad kayo, kundi dahil hindi na ninyo ramdam na kasing tatag ng dati ang inyong mga binti. Dahan-dahan ang mga pag-aayos na ito ay nagiging bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain. Mas kaunti na ang inyong pagkilos, iniiwasan nyo na ang ilang aktibidad at sinisimulan ninyong ayusin ang inyong araw ayon sa inyong mga limitasyon sa halip na sa inyong mga gusto. Sa kalaunan ng katawan ay umaangkop sa kahinaan, kawalan ng aktibidad at pag-iingat. Lumiliit ang mga kalamnan, lalong nagiging marupok ang mga buto. At ang panganib ng bali, pagkahulog at pagkawala ng kalayaan ay tumataas. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi palaging sakit ang sanhi ng mga pagbabagong ito. Hindi rin ito dahil lang sa pagtanda. Minsan, resulta ito ng mga desisyon na ginawa ng may pinakamabuting intensyon ngunit walang tamang gabay. Walang nagpaliwanag sa inyo na ang sobrang vitamin A ay maaaring makasira ng buto. Walang nagsabi sa inyo na ang sobrang vitamin E ay maaaring magpahina ng inyong mga binti. At walang nagbanggit kung paano ang pag-inom ng malaking dosis ng vitamin B6 para sa enerhiya ay maaaring magdulot ng pamamanhid sa mga ugat na nagpapahintulot sa ating maglakad. Ngunit ngayon, alam na ninyo, at ang kaalamang yon ay hindi isang pabigat. Ito ay isang regalo. May kontrol kayo rito. Sa katunayan, mas may kontrol kayo kaysa sa inaakala ninyo.
sa pamamagitan ng pagsusuri sa inyong mga supplement, pagtatanong ng tamang mga katanungan sa inyong doktor, at pagtitiwala sa mga senyales na sinusubukang iparating ng inyong katawan, maaari kayong gumawa ng isang malaking hakbang sa pagprotekta sa inyong mga binti, inyong kalayaan, at inyong dignidad. May oras pa para gumawa ng mga pagbabago. Palaging posible na gumawa ng ibang desisyon. Ang lakas, paggaling at pagpapanatili sa inyo sa mga darating na taon ay posible pa ring makamit ng inyong katawan kung bibigyan ninyo ito ng pansin at atensyon na nararapat dito ngayon. Kaya huminto sandali, mag-isip isaalang-alang kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong katawan araw-araw. Dahil ang inyong mga kilos ngayon ay may epekto sa inyong kalusugan sa hinaharap. Ito ang tumutukoy sa landas na tatahakin ninyo bukas. At kung pag-uusapan ng bukas, may isa pa tayong katotohanan na dapat harapin ang kawalan ng aktibidad at matagal na pag-upo. Dalawang bagay na hindi natin sineseryoso, ngunit maaaring mas mapanganib pa kaysa sa pag-inom ng maling bitamina. Ang tahimik na gawin na yon na laganap sa modernong buhay ay maaaring nagpapabilis ng inyong paghina ng higit pa kaysa sa anumang supplement. Susunod, suriin natin iyan. 5, ano na ang dapat ninyong gawin? Ang susunod na tanong ay marahil ang pinakamahalaga. Ngayong alam na ninyo ang katotohanan, ano ang dapat gawin? Ano ang magagawa ninyo para protektahan ang inyong lakas, ang inyong kalayaan, at ang buhay na pinaghirapan ninyong buuin? Ang sagot ay matatagpuan sa isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa kahihiyan o takot, ang kamalayan. Ang kamalayan ng unang hakbang sa anumang pagbabago. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng nakaraan o pagbawi sa mga desisyon na nagawa na ninyo. Ito ay tungkol sa paggamit ng inyong bagong kaalaman para makagawa ng mas mahusay na mga desisyon ngayon. Ang una at pinakamadaling hakbang ay ang masusing pagsusuri sa mga supplement na inyong iniinom. Gawin ito nang may intensyon, hindi sa pagpanik. Ang bote na yan ay maaring nasa inyong kusina o banyo na sa loob ng maraming taon. Ngayon isipin ninyo, naitanong ko na ba talaga kung ano ang laman nito? Tiningnan ko na ba ang dosis o pinag-isipan kung kailangan ko pa ba ito? Madaling maniwala sa mga etiketang nagsasabing anti-aging, tulong sa pag-iisip o kalusugan ng puso. Ngunit iba ang inyong katawan, kaya ang bagay sa isang tao ay maaaring hindi bagay sa inyo. Ang katumpakan ay mahalaga, lalo na sa yugtong ito ng buhay. Ang sobrang dami ng magagandang bagay, lalo na ang mga bitamina, ay maaaring magkaroon ng banayad, ngunit pangmatagalang negatibong epekto. Ang susunod na hakbang ay ang kumonsulta sa isang doktor na may kaalaman sa mga partikular na pangangailangan ng mga senior citizen o geriatric care. Nakalulungkot, maraming senior ang patuloy na tumatanggap ng pangkalahatang payo sa kalusugan mula sa mga doktor na hindi sanay sa pangangalaga sa mga nakatatanda. Karapat-dapat kayo sa mas mahusay. Dapat kayong magkaroon ng isang pag-uusap na isinasaalang-alang ang inyong edad, mga gamot, pagkain at paraan ng pamumuhay. Alamin mula sa inyong healthcare professional kung ano talaga ang kailangan ng inyong katawan at kung ano ang hindi. Ang pagkakaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan sa kasalukuyan ay kasing halaga rin. Humiling ng isang kumpletong nutrient panel na kasama ang mga antas ng bitamina bukod sa karaniwang blood test. Ang mga numero ay tapat. Kung mayroong hindi balanseng label, kung ang inyong katawan ay nag-iimbak ng higit sa nararapat, o kung ang inyong mga antas ay napakataas, ipapaalam nila ito sa inyo. Ang punto rito ay hindi ang paghahangad ng perpeksyon. Ang layunin ay pigilan ng pinsala bago ito maging permanente sa mga paraan na mas mahirap ng ibalik. Higit sa lahat, tandaan na mas gusto ng inyong katawan na mapalusog ng pagkain, hindi ng mga gamot. Subukang kumain ng tunay at buong pagkain hanggat maaari upang matugunan ang inyong mga pangangailangan sa nutrisyon.
Ang mga walang taba na karne-isda, whole grain, sariwang gulay, at masusustansyang taba ay hindi lamang magagandang pagpipilian. Sila ang pinakamahusay na gamot na matatagpuan sa kalikasan. Bagamat maaaring may papel ang mga supplement, ang maingat na nutrisyon at isang balanseng pamumuhay ay dapat laging mauna. Ang pagkilos ngayon ay hindi pagpapakita ng takot. Ito ay isang pahayag ng kapangyarihan. Ipinapahiwatig nito na sapat ang paggalang ninyo sa inyong kalusugan para pangalagaan ito. Ipinapahiwatig nito na hindi kayo papayag sa kababaan kung ang pagbabago at kalinawan ay posible. Napakalayo na ng inyong narating at napakatagal na ninyong nabuhay para hayaan ang mga pagkakamaling maiiwasan na magnakaw ng inyong kalayaan, seguridad o kakayahang kumilos. Ngunit kailangan pa rin nating pag-usapan ang isang aspeto ng problema dahil may isa pang tahimik na puwersa na kumikilos laban sa inyong mga binti kahit na perpekto ang balanse ng inyong bitamina. At ginagawa ito ng karamihan sa mga tao araw-araw ng hindi man lang namamalayan. Ang inyong mga gawi sa pag-upo, mga pattern ng paggalaw, at ang dami ng oras na ginugugol ninyo nang hindi gumagalaw ay maaaring mas nakaka-impluwensya sa inyong hinaharap kaysa sa inaakala ninyo. Suriin natin ito ng mas malapitan. Ika-6, isang personal na mensahe mula sa inyong doktora. May mga bagay na tanging panahon lamang ang makapagtuturo. Sa aking mga taon ng pag-aalaga sa ating mga senior, natutunan ko na hindi sakit ang pinakamalaking banta sa ating kalusugan habang tayo ay tumatanda. Ito ay ang pag-aakala na ang paghina ay hindi maiiwasan. Nakita ko ang mga kaibigan at pasyenteng tulad ni Aling Corazon at Mang Lito na sumuko sa kahinaan na sinisisi ito sa pagtanda nang hindi man lang isinasaalang-alang ang mga hindi nakikitang puwersa na kumikilos. Nakita ko ang mga malalakas at nagsasariling tao na dahan-dahang nawalan ng kalayaan, minsan dahil lang sa isang maliit at hindi napapansing pang-araw-araw na gamot na pinaniniwalaan nilang nakakabuti. Kinakausap ko kayo ngayon, hindi bilang isang siyentipiko, kundi bilang isang taong nakasama ninyo sa inyong paglalakbay. Isang taong nakaranas ng tahimik na takot, ng papahinang lakas, ng panginginig, sa harap ng isang hagdanan ng pag-iisip kung ang isang pagkahulog na ba ang magiging katapusan. Naranasan ko na ring alagaan ang mga mahal sa buhay na dumaan dito at dahil doon, sinasabi ko ito sa inyo para gisingin kayo, hindi para takutin. Mayroon pa kayong mga pagpipilian, mayroon pa kayong kapangyarihan, higit sa lahat mayroon pa kayong oras upang protektahan ang pinakamahalagang bahagi ng inyong pagkatao, ang inyong kalayaan, ang inyong mga binti at ang inyong balanse. Lahat tayo ay gustong mabuhay ng matagal, ngunit dapat nating tanungin ang ating sarili, paano tayo mabubuhay ng malakas? Ang sagot ay hindi sa paghabol sa bawat bagong supplement o sa pag-iisip na mas marami mas mabuti. Ang sikreto ay nasa pakikinig sa inyong katawan, sa mga banayad na pagbabago, at sa karunungan na kaakibat ng pagtanda. Ito ay nangangahulugan ng paghamon sa mga gawi na hindi na nakakatulong sa atin at pagkakaroon ng lakas ng loob na lumihis ng landas kapag may hindi tama sa pakiramdam. Sinasabi ko ito dahil lubos akong naniniwala na ang pagtanda ay hindi katumbas ng paghina. Maaring mas mabagal na tayo at may mga puting buhok, ngunit ang ating mga desisyon ay mahalaga pa rin. Hindi pa ninyo nawala ang inyong kalusugan. Ito ay patuloy pa ring nagaganap at ang kalayaan na inyong pinapanatili bukas ay ang lakas na inyong ipinagtatanggol ngayon. Kaya't huwag maghintay. Makinig ng mabuti, gumawa ng matalinong mga desisyon at humakbang pasulong ng may kumpiyansa at katatagan. Tandaan kayo pa rin ang may kontrol sa inyong buhay. Ang pagtanda ay hindi isang pagkawala. Ito ay isang pinto sa isang bagong uri ng lakas na mas umaasa sa talino kaysa bilis.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ating karanasan, madaling baliwalain ang mga maliliit na bagay na unti-unting sumisira sa ating kalusugan. Hindi lahat ng panganib ay halata. Ang ilan ay nagpapakita ng palihim bilang mga mabuting gawi o mga kilos na may mabuting intensyon. At madalas nagsisimula sila sa isang bagay na kasing simple ng isang bitamina na iniinom dahil sa tiwala sa halip na kaalaman. Ngunit ngayon, alam ninyo na sa yugtong ito ng inyong buhay, ang inyong katawan ay nangangailangan ng mas maraming atensyon, hindi mas maraming gamot. Mas maraming sinasadyang pagpapasya. Alam ninyo na ang lakas ng inyong binti, ang inyong paglakad, at ang tiwala sa sarili ay hindi lamang mga pisikal na katangian. Sila rin ay emosyonal at malapit na nauugnay sa inyong pakiramdam ng pagsasarili at paggalang sa sarili. Kapag nagsimula kayong mawalan ng mga ito, nawawalan din kayo ng kalayaan. Nawawala sa inyo ang mga biglaang kasiyahan sa buhay, ang paglalakad sa paligid ng inyong barangay, ang pagbisita sa inyong mga apo, at ang tahimik na kasiyahan na nagmumula sa pagtatrabaho ng mag-isa. Ngunit ito ay hindi isang kwento ng pagkawala. Ito ay isang kwento ng kamalayan. At ang kamalayan ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihang baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Kailangan ninyong mabuhay ng may pansin, ngunit hindi ninyo kailangang mabuhay sa takot. Bigyang pansin ang mga desisyon na inyong ginagawa. Pag-isipang muli ang inyong mga nakagawian. Humingi ng gabay na gumagalang sa inyong edad pisikal, nakatangian at mga nakaraang karanasan. Isang mahalagang aral at panawagan, higit sa lahat tandaan ninyo na nasa inyo ang kapangyarihang magbago. Karapat-dapat kayo sa isang hinaharap kung saan matatag ang inyong paglakad, kung saan sinusuportahan ng inyong katawan ang inyong diwa, at kung saan ang biyaya sa pagharap ninyo sa mga hamon ang nagbibigay kahulugan sa inyong mga taon, hindi ang kanilang mga limitasyon. Ito ang inyong pagkakataon na bawiin ang kontrol sa pamamagitan ng paggawa ng kung ano ang tunay na mahalaga, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mas marami. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Nangangahulugan ito ng pagiging mas matalino. At kapag inilapat ang karunungan, ang maaring maging pinakamakapangyarihang lunas sa lahat. Ang layunin ng mga aral na ito ay upang bigyan kayo ng inspirasyon na mabuhay ng lubusan at totoo. Ngayon nais kong marinig ang mula sa inyo. Mag-isip sandali at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo na nais ninyong isabuhay. Sa landas na ito ng pagtanggap sa mga katotohanan ito, tulungan natin ang isa't isa. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento na, "Oh." Kung hindi naman, huwag mag-atubiling gumamit ng suwiro sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at ibahagi ang ating mga video sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat sa inyong panonood at naway masiyahan kayo sa paglalakbay sa buhay na pinili ninyo.